Ito mga kabali, tuloy na natin yung pangatlo natin kay Boss Ramon Apog. Ayan, ito ang sabi niya. Mahina ang tunog at output. Ang output, palakasin ang output. Ayan, puro output. Yan ang kailangan gawin dito. Nandito yung yung switch sa may lagay ng tornilyo. Delikado to, baka rumekta to. Mababalatan to eh. Kali babalik natin dito yan. Dito natin palalabasin yung wire, pindutan. Ayan, bali open ko muna yung yung top cover. Tanggalin natin. Ito mga kabali, wala naman tayong nakitang nasunog, pumutok. Lumobo. Testing natin kung andar. Ayan, bali nasa test valve lang tayo. Yan natin kung tutunog. Ayan, tutunog naman. Ayan, direct natin. Wala, walang andar, mahina. Ayan. So natin flip-flop. Ang pinakasagad niya 9 ampere. O 10. Ayan, nakalakas. Sagad yun. Ayan, pinakasagad 1K. Ang baba. Ayan, bali gagawin natin dito, mag-upgrade tayo. Palitan natin ng capacitor to. Gagawin natin 4UF to. Saka sabay na rin natin yung lakasan, papalitan ito. Saka yung resistor dito, papalitan natin to. Ayan, gagawin natin ito 430. Babypass na natin tong trimmer. Yun muna gagawin ko. Palitan ko na ng capacitor. Bali doon sa sa ibabaw niya ang linis tingnan, pero pagdating pala dito sa ilalim puro grabe na yung pagkahinang. Dito sa MOSFET natin durog na yung yung copper. Halos ayaw nang kumapit. Yan. Unahin muna natin tong yung mga hinang, i-ayos ko. Saka natin susunod yung sinabi ko mga kailangang palitan dito. Unahin ko lang to, ayusin ko. So mga kabali, na-iayos na natin yung mga hinang dito. Ayan, bali nilinis din natin. Bali makikita nyo wala nang board na yun, yung copper sa board. Yung gate na lang yun, kahit na ganyan lang yan, kahit maliit lang pagkaka sa kanya hinang. Tas dito sa mga na to, sa drain saka sa source, yan kailangan makapal yan. Nilagyan ko ng yan, lead copper. Ang wire na solid wire, nilagyan, pinaluputan natin yung pinakapanong MOSFET. Yan, sas napalitan ko na rin yung capacitor. Tapos yung trimmer, binaypas na rin natin ng 430 na resistor na 1 watts. Yan. Testing na natin ngayon kung may pagbabago doon sa lakas niya. Kabit ko lang. Test valve lang muna. Ito. On ko na. Ayan. Try natin i-direct. Tingnan natin kung aandar. Ayun yung umandar. Try natin sa 500 muna. Nagluluko ko siya. Try kong palitan yung lakasan. Tingnan natin kung aayos. Pero hindi pa natin ginalaw yung lakasan kasi kanina umaandar naman. Ayun, nawawala. Nawawala siya kasi nahihirapan.
Bali, hanapin ko pa yung problema niya. Tingnan natin kung saan pa siya may problema. Baka tayo niya dumiretso. Tayo hihirapan umandar. Bali, hindi ko makita ibang sira. Baka dito sa MOSFET, kaya ayaw magtuloy. Kasi hininang natin ng panibago ito. Lumapit lahat yung mga paa. Bali, yung MOSFET pala rito, ngayon ko lang napansin, magkakaiba pala. Ayan. Ang dapat na nakalagay dito, F1010E. Yun lang nga, meron pang IRF 640. Saka IRF 840 naman yung isa. Bali yan, tatanggalin ko muna yung 6 na MOSFET na lang. Tingnan ko kung alin yung may problema, kung meron man. Yan. Mga kabali, ito pa lang ang isang may problema kaya nawala. Itong IRF 640. Yan. Gate to source. Mga palo. Yan. Shorted yung isa. Bali, yung tatlong ang kakabit natin. Papalitan na rin natin yung dalawa na to. Yung IRF 640 na to, 840. Yan, yung dalawa na to papalitan. Bali, tatlo, pati yung shorted. Ito buo to. Yung tatlong F1010E. Yan. Yun, bali aandar na ngayon yan kasi nakita na natin kaya pala ayaw umandar. Meron pala siyang shorted doon. Yan, balitan ko lang to. Balik na lang ako pag napalitan ko na at naikabit ko na rito. Ito mga kabali, naikabit na natin yung mga MOSFET na puro magkakamukha na. Yan, puro F1010E. Yun. Kaya pala ayaw tumunog. Nung mahinang natin ng maayos yung mga paa nito, karoon ng problema. Ayaw maglabas ng output. Lower lang ang umaandar. Test valve lang muna natin. Tingnan natin kung magkakaroon ng react sa test valve natin. On ko na. Yun, meron na. Yan. Direct natin. Direct. Yun, mandar na. 500. Try natin 1K. Umaandar. Yan, umaandar na. Pula na. Bali. Ayan naman. Wala yung wala nang flip-flop. Sira. Bali, okay pa na may lakasan. Bali, yung spring papalitan natin ng maayos para medyo gumanda tunog. Palitan ko lang. Bali, ayan, napalitan na natin ng na spring. Ayan. Ito yung dati. Medyo maluwag. So mukhang malaki yung nailagay na rin. Ayan. Tanda natin. Tingnan natin kung gaano kalakas. Ayan. Okay na. Ayan. Malakas na siya ngayon. Meron na siyang 48. Lalaro. 48, 36. Sa ganitong unit kasi talagang magpapabago-bago ang current nito. Kasi may relay to Merong yung kumokontak sa kanya minsan di naman gano'ng dumidikit. Kaya magpapabago-bago yung ampere natin. Pero malaki na inilakas niya ngayon. Yan. Hindi katulad kanina na sagad ang hina. Bali dito sa dilaw na na to. Ano ba to? 6-8 ba to?
Hindi pala 6.8 to. Iba palang ano to. Ito. 9.8. 60. Ayan, 9.8, 60. Yung X6. Ayan, bali hanggang dito na lang yung unit na to. Bali ito yung mga pinalitan natin. Palit tayo ng capacitor. Binaypass natin yung trimmer. Yung 470k na resistor, pinalitan natin ng ng 390. Binaba pa natin. Ayan. Para mas maganda yung lumabas na frequency. Saka yung ating MOSFET, shortage yung isa. Yung dalawa buo, kaya lang pinalitan na natin na magkakamuka. Bali matataas yung voltage nito. Yung IRF 640 na to. Ito sakto lang yung voltage na pumapasok dito, 60 volts lang to. Yan, hanggang dito na lang yung na to, yung inverter na to, okay na.